Hello guys! Welcome back to my channel. It's me again, Kinipot! So guys, nandito tayo ngayon sa may terminal dito sa may Balibago sa complex dahil babiyahe ng mag-isa. Makikita nyo nga dyan sa video ko na parang matamlay ako dahil nga may sakit ako nung bago ako umuwi sa amin. Kaya naman guys, samahan nyo ako mag-antay ng sasakyan ko. Yung sasakyan ko pala ay van. Nag door to door lang ako dahil hindi ko kayang mag-isa magbiyahe sa bus dahil masyado nga mahilo sa biyahe. So ayun na nga guys, hindi naman talaga alas 10 ang biyahe ko dyan dahil kagabi pa lang ay tumawag na si kuya na ako ang unang susunduin dito sa Manila. Nakatawa nga ay maaga pa ako natulog dyan, then nagising ako ng alas 11, sabi ko kuya, saan ka na po? Ang sabi naman ni kuya, tatawag na lang ako kapag malapit na. And then nung nag-text siya, nasa lipa na siya. Ang ending nakatulog ako ay akala ko kasi nasanay ako na traffic. Hindi ko na malaya na madaling araw pala yun. So guys, tumawag si kuya, sabi niya, ay nakatulog ka kasi nakailang miss call na ako sa iyo. Sabi ko po, nagsabi na lang ako na sorry kuya, pasensya na po, nakatulog po kasi talaga ako. Buti na lang mabait si kuya at pinuntahan niya din at sabi niya na sige, balikan ka na lang namin pag galing namin dito sa may Manila. So guys, kaya naman ako nag-antay doon sa complex para doon yan na nga lang ako pipick upin para hindi na masyado traffic. Nung nakita na nga ako ni kuya doon sa may terminal, agad naman niya ako tinulungan magbuhat ng gamit ko at pagkapasok ko nga sa van ay nagtawanan na lang kami dahil nga sa nangyari. Sobrang thankful nga ako dahil nga binalikan ako ni kuya driver. At yun na nga, nag-umpisa na nga ang chika namin dahil nga kasama pala ni kuya ang kanyang asawa na galing Thailand. Sana all. So guys, ang mga oras nga pala na yon ay kakauwi lang ng kanyang asawa galing bakasyon. Natutuwa na nga ako niyan dahil sobrang bait nga ni ate dahil nagkwento nga siya yung mga naging experience niya dun sa Thailand. Sabi niya, oh, ganun pala no, kapag pinuntahan mo talaga yung isang bansa, as in sa picture okay lang, pero kapag nakita mo talaga sa personal, sobrang ganda. Ganun talaga yung kanyang pagkakwento, as in natuwang-tuwa talaga ako. Dahil sa panahon ngayon, bihira nga lang ang mag-share ng experience nila sa hindi nila kakilala or sa una pa lang nila na meet. So guys, katulad na lang ang kanilang love story na nakwento nila sa akin na nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Wow. So yun na nga guys, nagsimula ang kanilang pag-iibigan nung high school pa lang. Oh, sana all. So guys, nagkahiwalay lang sila dahil nag-aral si ate sa college. Pagkatapos, pagka-graduate, nagkatagpo ulit ang kanilang mga landas. Para ako nagkakwento ng love story dito. So yun guys, nakikilig talaga ako dahil sa sobrang taga talaga nilang nag-antay, sobrang tagal ng panahon. Tapos ang ending, sila rin pala magkakatuluyan. So sobrang nakilig ako dahil nga may ganun pala talaga na kapag kayo talaga, kapag talagang tinadhana ni Lord, kapag kayo talaga yung tinadhana ni Lord, kayo talaga para sa isa't isa. Oh my God, kinakilig ako. So ganito na lang, kinikilig na lang sa love story ng iba. Ano na Lord? Charot lang. Sorry po. Sa totoo lang, hindi naman talaga dapat minamadali yun. Pero Lord, 29 na ako. Baka naman. Joke lang. So yun na nga guys, bago tayo mapunta sa mga pag-iibigan na yan, nandito na pala kami sa parte ng Tagaytay.
So guys, nag-stop over kami dyan dahil nga sobrang traffic sa mga oras na yan. At alam niyo ba guys, na sobrang tuwa ako dyan at sobra ako na-motivate ni ate, hindi lang sa kanyang mga kwento kundi sa salita ng Panginoon. Sobrang thankful and blessed ako. Siguro everything happened for a reason kasi kaya ako sila nakilala upang ma-realize ko at matutunan ko at mapagtanto ko na lahat ng mga bagay katulad na lang sa nangyari sa akin. Siguro will ni Lord na umuwi na lang ako sa amin at baka may mas malala pang nangyari sa akin. So, hindi kaloob ni Lord na mapunta ako doon. Siguro, baka pina-experience lang sa akin ni Lord kung paano ang buhay sa malayo, kung paano magulo, kung paano maingay, kung paano mag-isa, at kung paano maging matatag at matuto sa buhay. Siguro kaya ako nandun para may matutunan ako, para na hindi lahat ng mga bagay ay madali. Minsan dito mo malalaman kung sino yung totoo, kung sino yung malalapitan mo, at kung sino yung tunay nagmamalasakit sa'yo. Dito ko mas natutunan na kung tutulong ka sa kapwa mo, sana'y bukal sa loob yung pagtulong mo. Yung walang halong sumbat at walang halong panghuhusga. At syempre hindi naman tayo perfect lahat ng mga bagay ay hindi perfecto dahil tao lang tayo nagkakamali at minsan sobra na at minsan hindi na maganda. Pero nagpapasalamat pa din ako kahit ganun yung yun na nga guys, sa lahat ng mga taong nakilala ko na nagtatrabaho sa malalayo. Ayan, saludo ako sa inyong katatagan, kalakasan ng kalooban at tibay ng pananampalataya kung paano kayo nabuhay ng kayo lang at huwag kayo gagaya sa akin na sumuko naman. Hindi, baka hindi will ni Lord talaga na nandyan ako sa city, ganun. Tsaka thankful na din ako sa 3 buwan ko na namalagi dyan sa city. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakilala ko, sa lahat na nagbigay ng tulong nung walang-wala ako dyan. At maraming salamat sa inyo sa kabutihan na ibinigay nyo sa akin, sa inyong pagtanggap, sa inyong pagtulong sa akin dyan. Maraming salamat. Kaya naman guys, nandito na ako sa pier at sinundo nga ako ng kuya. So guys, kahit saan pala ako makarating, si Merara pa din ang bagsak. So guys, I miss this place so much. And thank you for watching. Ayan, so guys, paki-like and follow naman yung page ko. Uy, para may kiss kayo ha. So guys, thank you so much. And so yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Ayan. So yun na nga guys, hanggang dito na lang ang aking video. Ayan, maraming salamat at paalam.